Kamusta? At welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Remake Our Life. Dito ay matututunan natin na ang lahat ng ating ginagawa ay mayroong epekto, mabuti man yun o masama. Pero bago ang lahat ay baka naman, pa-like at subscribe. Simulan na natin. Nag-umpisa ang kwento sa isang lalaki na nakasakay sa isang bus. Siya ay papunta sa bahay ng kanyang mga magulang dahil nagsara ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ang lalaki ay si Hashiba Kyoya, isang 28 taong gulang na game developer. Pinagsisisihan niya kung bakit hindi niya sinunod ang pangarap na pumasok sa isang art school at maging isang direktor. Mas pinili niya kasing pumasok sa pangkaraniwang school dahil hindi buo ang kanyang loob na subukin ang pagiging creative. Iniisip niya na baka naging successful din siya tulad ng tatlong sikat na platinum generation kung sa art school siya nag-aral. Isang buwan ang lumipas, habang naglalakad ay nakakita siya ng isang babae na parang tatalon sa overpass kaya pinigilan niya. Don't do it! Kaso mali pala ang kanyang akala kaya nag-sorry siya sa babae. Dito ay nalaman ni Kyoya na nagtatrabaho ang babae sa isang game company at naghahanap ito ng empleyado. Sakto naman na naghahanap ng trabaho si Kyoya at pasok siya sa criteria nito, kaya nag-volunteer siya na mag-apply. Pagdating niya sa opisina ay nagpakilala ang babae bilang Kawasagawa Eiko at masayang tinanggap siya sa trabaho. Pagkatapos matanggap ay agad na ibinigay ni Kyoya ang lahat sa trabaho para ma-impress si Eiko at hindi naman siya nabigo. So I updated the names to start with letters, based on file type. Oh, and I labeled the toys and figurines too. You exceeded my expectations. Sa sumunod na buwan ay mas sinipagan pa ni Kyoya ang pagtatrabaho, kaya naman inimbitahan siya ni Eiko na mag-dinner. Sinabi ni Eiko na naa-appreciate niya ang kasipagan ni Kyoya, at kung ipagpapatuloy nito ang ganon ay ganap na itong matatanggap bilang regular sa kumpanya. You will be considered for a full-time position. Then I'll work hard, I promise. Isang buwan pa ang lumipas habang nagtatrabaho. Malungkot na binalita sa kanila ni Eiko na ipinakancel ng board of directors ang kanilang project. No way. It happened all over again. Dahil sa nangyari ay nakansela rin ang kontrata ni Kyoya sa kumpanya, kaya umuwi na lang siya ulit sa bahay ng kanyang mga magulang. Sobra siyang naiinis sa nangyayari sa kanyang buhay at muling nagsisi dahil hindi siya nag-aral sa art school noon. I can't start over. Maya-maya ay ginising siya ng kanyang kapatid at nagulat siya dahil nakasuot ito ng elementary uniform. Ikinagulat niya rin ang pagbabago ng mga gamit sa kanyang kwarto dahil old school ang mga ito. Nang tumingin siya sa kalendaryo ay dito niya na-realize na bumalik siya ng 10 taon, sa panahong pumipili pa siya ng school na papasukan. Sa pagkakataong ito ay pinili na niya ang art school at agad na hinanap ang kanyang tutuluyan na share house. This is it. Share House Kitayama. Pagdating sa bahay ay nalaman niya na hindi pa dumarating ang kanyang mga makakasama. Sunod ay buong araw niyang inayos ang kanyang mga gamit sa kwarto. Tapos noon ay nakatulog siya at napanaginipan ang dati niyang trabaho. I'm back at work? There's no time to daydream! Ayaw niya ng panaginip na yun kaya pinilit niyang gumising pero pagmulat niya ay may katabi na siya. Hello? I can explain. Pagkatapos ng nangyari ay nagpakilala sila sa isa't isa. Unang nagpakilala ay si Kogore Nanako, sunod ay si Rokanji Surayuki. Tapos si Kyoya na pinagbintangan na manyakas dahil sa nangyari. I promise you guys it wasn't like that. At ang panghuling nagpakilala ay si Shino Aki. Kinabukasan ay sabay silang lahat na pumasok sa school. Sa school ay nakilala ni Kyoya ang lalaki na si Genkiro Hikawa. Tapos dumating ang professor na nagpakilala naman bilang Misaki Kano. Sinabi nito sa kanila ang katotohanan na hindi lahat ng nagtatapos doon ay natutupad ang pangarap. Kaya naman dapat nilang galingan. Pagkatapos ng klase ay tinawag ni Kyoya ang isang babae dahil nahulog ang ID nito. Nalaman niya na ang babae ay si Chief Eiko. Thank you. Dahil doon ay naisip niya na baka nandoon rin ang tatlong sikat na platinum artist. Maya-maya ay muli niyang nakita si Eiko at namangha siya sa talino nito. Sa sumunod na subject ay napansin niya na hindi siniseryoso ng tatlo ang turo. Kaya naman nang magparasite ang professor ay madaling sinagot ito ni Eiko. Tapos pinasa ang sunod na tanong kay Surayuki dahil natutulog sa klase. Pero nagulat silang lahat nang masagot nito ang tanong. Dahil sa nangyari ay lalong na pressure si Kyoya na magsipag sa pag-aaral.
Tapos na-realize niya na ang 10 taon na experience sa trabaho ay walang silbi dahil napapalibutan siya ng mga talentadong tao. Tapos dumating si Genkiro na nakasuot ng ninja costume at sinabi na dapat din silang sumali sa mga school club, dahil doon ay sinubukan nilang humanap ng school club, pero walang nangyari dahil hindi na sila nakaalis nang ma-invite sila sa isang kasiyahan. Inabot na sila ng gabi doon at nakatulog na si Shinoaki. Binuhat ito ni Kyoya pauwi at habang naglalakad ay nakausap niya ito. Sinabi ni Shinoaki na nabibilib siya sa mga nagagawa ni Kyoya, pero ayon kay Kyoya ay naiinggit siya sa mga taong may mga likas na talento. Kinontra ni Shinoaki ang sinabi ni Kyoya at sinabing nag-o-overthink lang ito. Hey, you'll be okay. Pagdating sa bahay ay agad na pumunta sa kwarto si Shinoaki. Nakita ni Kyoya ang bag nito sa sahig kaya naisip niya itong puntahan sa kwarto. Dito ay nalaman niya na si Shinoaki pala ang isa sa 3 Platinum Generation na kanyang inspirasyon, dahil sa nalaman ay lalo siyang na-motivate na baguhin ang kanyang buhay. Kinabukasan ay inaaway ni Shinoaki si Tsurayuki dahil kinain nito ang kanyang instant noodles. Lumabas si Nanako para awatin ito. Sa school ay pinabuo sila ng grupo na may 4 na miyembro para gumawa ng 3 minutong palabas. Nag-decide sila na silang 4 na lang ang magsama. Si Tsurayuki ang direktor at si Shinoaki naman ang tech, habang si Nanako naman ang artista at si Kyoya ang production. Tapos nagulat si Kyoya nang malaman na pareho sila ng pinasukang part-time job ni Nanako. Dito ay tinanong ni Kyoya si Nanako kung bakit ito pumasok sa art school pero wala itong masabi na dahilan, kaya nagkwento na lang ito ng tungkol sa probinsyang pinanggalingan niya, habang si Kyoya naman ay naalala ang future na sarili na nakaupo sa train station. Tapos tinulungan siya ni Nanako sa kanyang ginagawa. Why rush it, you know? Daydreaming, get back to work. Kinabukasan ay ibinigay niya sa teacher ang register form ng kanilang grupo. Tapos naalala niya ulit ang mga nangyari. Pagdating sa bahay ay si Shinoaki naman ang tinanong niya ng dahilan sa pagpasok sa art school. Ang dahilan nito ay tamad siyang mag-aral at madalas maiwanan ng train. Dahil sa sinabi nito ay nagkaroon si Kyoya ng idea sa gagawin nilang palabas at agad na sinabi ito sa iba. Pinaliwanag niya kung ano ang magiging kwento at setup nito, pero biglang tumayo si Tsurayuki at pumasok sa kwarto. Pagbalik nito ay may dala na itong papel na naglalaman ng plot sa gagawin nilang movie. Tapos niyaya nito si Kyoya na lumabas para makapag-usap. Sinabi nito na pareho ng sinulat niyang kwento noon ang naisip na kwento ni Kyoya. Agad na pinaliwanag ni Kyoya na hindi niya ninakaw ang kwento nito at naniwala naman sa kanya si Tsurayuki. Dito ay naalala ni Kyoya na ang naisip niyang kwento ay mula sa nabasa niyang libro sa future, kaya naisip niya na siguro ay si Tsurayuki ang sumulat ng kwento na yun at nanakaw niya ito nang hindi sinasadya. Ganun pa man ay pinaniwalaan ni Tsurayuki na nagkataon lamang ang lahat, tapos sinabi kay Kyoya na magtulungan sila para mapaganda ang palabas. Pero isang araw ay hindi sila nagkasundo sa script kaya gustong ipaulit ito ni Kyoya kay Tsurayuki. Nagawa naman niyang makumbinsi si Tsurayuki pero masama ang loob nito sa kanya. Habang naglalakad ay may natapakan na lalaking nakahiga sa daan si Nanako. Paghatid nila sa lalaki ay nalaman nila na isa pala yung trap para mapasali sila sa isang club. Hindi sila sumali pero sinabi nila na kanilang pag-iisipan. Tapos nagpakilala ang lalaki bilang Takashi Kiryu, isang photographer. Sa sumunod na araw habang naghahanap ng location ay nakita ni Kyoya si Eiko. Sinabi nito na sa train station din nila gagawin ang kanilang palabas at hindi sila magpapatalo sa grupo ni Kyoya. Pagkatapos nun ay bumalik si Kyoya sa school para ibigay sa professor ang kanilang movie location. Tapos binigyan siya nito ng advice tungkol sa paggawa ng palabas. Matapos yun marinig ay nagmadali siyang umuwi para makipag-ayos kay Tsurayuki at sabihin na muling pag-usapan ang tungkol sa script. Dumating na ang araw ng shooting. Kaso mali ang nahiram na gamit sa school ni Tsurayuki. Dahil digital camera ang nahiram nito imbes na video camera, wala na silang oras at gusto nang sumuko ng 3. Pero ayaw ni Kyoya dahil ayaw nito na muling pumalpak tulad ng nangyari noon sa kanyang future. Sa araw ng screening ay kinakabahan ang mga kasama ni Kyoya dahil hindi pa nito nakikita ang resulta ng kanilang movie. Natagalan kasi si Kyoya sa pag-edit kaya pinasa niya ito agad. Tapos sinabi ng professor na dapat silang magpakatotoo at huwag pumalakpak sa mga movie na hindi nila nagustuhan. Naunang sumalang sa kanila ang grupo nila Eiko at nagustuhan ito ng mga audience, kaso lalo silang kinabahan dahil sila na ang susunod at kapareho nila ito ng tema.
Kaya siguradong may kukumpara sila sa gawa nila Eiko. Ang kanilang movie ay binubuo ng mga litrato na siyang ikinagulat ng mga audience. Ayon kay Kyoya ay natutunan niya ang ganong pag-e-edit sa kanyang trabaho noon sa future. Pagkatapos nagpaturo naman siya kung paano kumuha ng litrato kay Kiryu kapalit ng pagsali sa club. Nagawa nila ang movie sa pagtutulungan at konting adjustment. Nagawa nilang makuha ang palakpakan ng mga audience, maging si Eiko ay nagustuhan din ang kanilang gawa. Nakuha ng grupo ni Eiko ang unang pwesto habang sila Kyoya naman ang pangatlo. Sobrang nagustuhan ng tatlo ang ginawang editing ni Kyoya at dahil sa pinakita niyang husay ay na-pressure yung tatlo na mas lalo pang galingan. I will not give up! Samantala, nagrereklamo naman si Eiko sa professor dahil sila ang nakakuha ng unang pwesto imbes na sila Kyoya. Ayon sa professor ay alam niyang hindi talaga ganon ang balak gawin nila Kyoya kaya hindi niya binigay dito ang unang pwesto. Sinabi rin nito na ilalagay niya si Eiko sa grupo ni Kyoya sa susunod na project. Tapos inasar si Eiko na may gusto kay Kyoya. Lumalabas na magkapatid pala ang professor at si Eiko. Pagkatapos ng trabaho sa convenience store ay inaya ni Nanako si Kyoya na pumunta sa karaoke bar. Dito ay nalaman ni Kyoya na hindi pala ito magaling kumanta. The pitch sounds a little off. Ayon kay Nanako ang kanyang lola ay isang singer ng mga tradisyonal na music, pero kahit na ganon ay hindi siya naging magaling na singer. Kaya hiniling nito kay Kyoya na tulungan siyang mag-improve sa pagkanta at pumayag naman si Kyoya. Habang naglalakad pa uwi ay iminungkahi ni Kyoya kay Nanako na kapag naging mahusay na itong kumanta ay kunan ito ng video at ilagay sa internet. Kaso hindi pumayag si Nanako kasi daw nakakahiya. Ganun pa man ay napapayag pa rin ito ni Kyoya. Sunod ay pumunta silang tatlo sa art club para ipagdiwang ang kanilang pagsali. Tapos nagpakilala na sa kanila ang iba pang miyembro na si Yuri Kahiyama isang industrial arts major, Mikiyo Sugimoto isang music major at ang huli ay si Shuka Kihara isang theater arts major. Muling nakausap ni Kyoya si Shinoaki sa daan pa uwi. Sinabi nito na alam niyang nakita ni Kyoya na siya ay nagdo-drawing sa kanyang kwarto. Sinabi rin nito na pagguhit lamang ang natatanging bagay kung saan siya magaling at ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa art school, pero hindi siya kumpiyansa sa kanyang pagguhit kaya naman gusto niya na itong itigil. Hindi pumayag si Kyoya na gawin yun ni Shinoaki at sinabing gusto niya ang mga gawa nito. That made me happy. My life's remake has just begun. Dumating na ang araw ng sunod na project at sa tabing dagat ang location. Kaso nag-aaway si Tsurayuki at Eiko kaya hindi sila makapag-shooting. Ganun pa man ay pinaghanda na ni Kyoya ang iba. Kaso naiilang siya dahil napapalibutan ng mga siopaw. What's up with you, Kyoya? Just checking the light. Sunod ay pinuntahan na niya yung dalawa para awatin. Hey, wait a sec. I'm not through talking. Here I come. Oh, here I come. Natapos ang shooting na may bakat na sampal sa mukha si Tsurayuki. Tinanong ni Eiko si Kyoya kung saan nakahiram ng mga shooting equipment. Lumalabas na tinutulungan pala ni Kyoya ang mga third-year student na mag-shoot ng movie para makahiram ng equipments. Tinulungan ni Eiko si Kyoya pero nagalit ito dahil bawal ang kanilang ginagawa. Tapos may dumating na loli na nagpakilalang senior nila. Sinabi nito na hindi niya isusumbong ang ginagawa nila Kyoya sa school kung tutulungan siya nito balang araw sabay alis. Sa school ay muling umani ng palakpakan ang kanilang palabas. Pero kahit na ganon ay hindi satisfied si Eiko sa naging resulta ng kanilang gawa. Nalaman nila ang kanilang kakulangan nang mapanood nila ang pag-arte ng sunod na grupo dahil sobrang galing nito. Nakaapekto yun sa confidence ni Nanako. Ganun pa man ay sila pa rin ang nakakuha ng unang pwesto. Umapela si Nanako dahil alam niyang may mas magaling sa kanya. Pero pinaliwanag ng professor na hindi lang sa pag-arte ang basehan ng score at sinabihan na lang siya na seryosohin ang pag-arte. Pagkatapos nun ay nag-celebrate sila ng pagkapanalo sa isang karaoke bar. Dito ay kinumbinsi nilang kumanta si Nanako. Nagustuhan ng lahat ang pagkanta ni Nanako maliban lang kay Eiko. Sinabi nito na ang pagkanta ang dahilan kung bakit hindi seryoso si Nanako sa pag-arte. Halata daw kasi na ang pagkanta talaga ang talento at gusto nito. Ayaw rin ni Eiko na sinasayang nito ang kanyang talento kaya sinabihan niya ito na kumanta na lang at wag nang umarte. Nanako! Bago umalis ay sinabi ni Eiko na handa siyang umalis sa grupo kung gugustuhin ni Nanako.
Sa mga sumunod na araw ay iniiwasan na sila ni Nanako. Sa bahay ay sinabi ni Shinoaki at Sorayuki na sa tingin nila ay tama lang ang ginawa ni Eiko. Dahil gusto nilang gawin ni Nanako ang bagay kung saan ito masaya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Eiko kay Kyoya na nakukonsensya siya sa ginawa niya kay Nanako at gusto na niyang umalis sa grupo. Pero hindi ito pinayagan ni Kyoya at sinabi na siya na ang bahala. Sa art club ay nalaman ni Kyoya na may gaganaping school festival. Pinagalitan si Kiryu dahil maid cafe ang sinubmit na plano imbes na art exhibition. Kaya naman kulang sila sa tao. Tapos biglang dumating yung loli na senior student na nagpakilalang si Tomoyoki Keiko. Sinisingil na nito si Kyoya sa kanyang utang na loob at inaalok siya na magtrabaho sa isang game company pero hindi pumayag si Kyoya. Bago umalis ay nag-iwan ito ng ilang samples ng gawa nilang game. Nilaro ito ni Kyoya sa bahay at naalala ang masaklap niyang buhay noong nagtatrabaho pa siya bilang game developer. Dahil doon ay nagkaroon siya ng ideya kung paano paliligayahin si Nanako. Inedit ni Kyoya ang song cover nito at pinarinig ito sa kanya. Na-appreciate ni Nanako ang ginawa ni Kyoya at nagpasalamat ito. I've got an idea how to get started if you're willing to give it a shot, Nanako. Yeah, like you said, we will fix this, damn it! Mula nun ay sineryoso na ni Nanako ang pagsasanay sa pagkanta sa tulong ni Sugimoto, tapos tinanong siya ni Nanako kung bakit niya ito tinutulungan. Sinabi ni Kyoya na gusto niya ang pagkanta ni Nanako, kaya naman susuportahan niya ito hanggang dulo. Sobrang na-touch si Nanako sa sinabi ni Kyoya at nagpasalamat. Thanks so much, Kyoya. Don't get the wrong idea. Kinabukasan ay dumagsa ang tao sa kanilang school dahil sa festival. Pagpunta niya sa kanilang maid cafe ay nakita niya ang mga babae na nakasuot ng maid outfit at nandoon rin si Keiko. If you're ready, I can take your order. Si Kyoya ang nakatoka sa pagluluto habang ang mga cute na babae naman ang waitress. 2 araw silang busy dahil palaging maraming tao sa kanilang maid cafe. Kaya naman pagod silang lahat pag-uwi ng bahay. Sinabihan nila si Sorayuki na bisitahin sila sa cafe kapag may oras ito. Palagi na lang daw kasi itong busy sa trabaho. Kinabukasan ay pumunta sa kanilang maid cafe si Eiko para mag-sorry kay Nanako. Pero sinabi ni Kyoya na hindi na yun kailangan dahil bumalik na si Nanako sa pagsasanay kumanta. Dahil doon ay umalis na lang si Eiko. Maaga nilang tinapos ang trabaho sa cafe kaya nagkaroon pa sila ng oras para gumala sa festival. Pero habang tumitingin ng mga painting ay nakaramdam ng pagkahilo si Kyoya at bumagsak. I felt dizzy. Samantala, tinupad ni Sorayuki ang pangakong pupunta siya. Habang si Kyoya naman ay nagising sa ibabaw ng mga hita ni Shinoaki. Sinabihan nito si Kyoya na magpahinga dahil 3 araw na itong pagod. Tapos sinabi ni Shinoaki kung paano siya napasaya nang sinabi ni Kyoya na gusto nito ang mga drawing niya at tuluyang nagpadala sa kanyang damdamin. Natigilan sila nang may biglang tumawag. Nalaman nila na may problema sa mga performers sa festival dahil hindi makakarating ang kanilang mystery guest. Minungkahi ni Keiko na maghanap na lang sila ng ibang singer at ang unang tao na naisip ni Kyoya ay si Nanako. Kaso sinabi ni Nanako na hindi pa siya handang kumanta sa harap ng marami at natatakot ito na baka tawanan siya ng mga tao. I know you're capable. Tumakbo si Nanako at hinabol ito ni Kyoya. I'll convince her. Dahil sa nangyari ay nag-volunteer si Sorayuki na aliwin muna ang mga tao habang wala pa si Nanako. Naabutan ni Kyoya si Nanako sa tabi ng ilog at kinumbinsi ito. Pero ayaw pa rin itong pumayag kaya nilabas ni Kyoya ang kanyang laptop at pinakita ito kay Nanako. Samantala, nauubusan na ng magic trick si Sorayuki. Pero buti na lang ay dumating na si Kyoya na kasama si Nanako. Watch me from the crowd. You bet I will. Nilabanan ni Nanako ang kaba at pinakita ang bunga ng kanyang pagsasanay. Lumalabas na ang pinakita ni Kyoya kay Nanako ay ang song cover nito na nag-viral sa internet. Dahil doon ay nakumbinsi ito ni Kyoya na mag-perform sa stage. Tapos dumating si Eiko para makita ang performance ni Nanako. Pinaliwanag dito ni Kyoya na nag-improve si Nanako sa pamamagitan ng paglilista sa mga natatanggap na payo sa comments ng mga song cover nito. Ngayon ay sigurado na si Kyoya na si Nanako ay si Nana, isa sa 3 sikat na platinum generation sa future. Pagkatapos ng performance ay agad na hinanap ni Nanako si Kyoya. Si Kyoya ay kasalukuyang kasama ni Shinoaki sa tapat ng fountain. Dito ni Shinoaki tinuloy ang dapat mangyayari.
Kinaumagahan ay tuloy pa rin ang harutan ng dalawa. Kaya lang hindi natuloy dahil dumating si Nanako. Breakfast is ready, so get. Wow. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang hindi pagpasok sa school ni Tsurayuki dahil sa trabaho. Nangako si Tsurayuki na papasok na sa mga susunod na araw, kaso hindi yun nangyari. Kaya pinigilan na ito ni Shinoaki na pumunta sa trabaho dahil masyado na nitong pinapagod ang sarili. Habang nakikipagtalo ay nawalan ito ng malay. Habang naglalakad pa uwi mula sa hospital ay sinasabihan ito ni Kyoya na sundin ang sinabi ng doktor na magpahinga. Pagkatapos ay tinanong ito ni Kyoya kung ano ang problema at nag-alok ng tulong. Kaso nasigawan lang siya ni Tsurayuki na agad namang nag-sorry. Sinabi ni Tsurayuki na nagmula siya sa angkan ng mga doktor kaya gusto ng mga magulang niya na maging doktor siya. Pero iba ang kanyang pangarap kaya hindi niya sinunod ang mga magulang at umalis. Dahil doon ay kailangan niyang magtrabaho ng sobra para mabayaran ang sariling tuition. Dahil sa narinig ay umisip ng paraan si Kyoya para matulungan si Tsurayuki. Kaso ayaw nito na magpatulong sa kanya kaya nagalit ito. Pero kahit na ganon ay nagpumilit pa rin si Kyoya at sinabi na may maganda siyang plano. Pag-uwi sa bahay ay sinabi ni Kyoya na gusto niyang gumawa sila ng doujin game. Si Tsurayuki ang magiging scriptwriter at si Shinoaki ang illustrator habang si Nanako naman ang sa background music. Si Kyoya naman ang direktor na gagabay sa kanila at magtuturo ng mga gagawin. Pagkatapos nun ay nakipagkita si Kyoya kay Keiko para humingi ng pabor. Gusto niyang gamitin ang pangalan ng kumpanya nila Keiko sa kanilang game para mas madali itong mapansin. Pumayag si Keiko sa kondisyong dapat maging mabenta ang gagawin nilang game. Pag-uwi ay sinabi ni Kyoya sa mga kasama na ang magiging tema ng kanilang laro ay school. Pero nang sabihin na ni Kyoya na may romance at tikiman sa game na kanilang gagawin ay kinabahan si Tsurayuki. Wala pa kasi itong experience. Sunod ay pinalaro ni Kyoya sila Nanako ng game na katulad ng kanilang gagawin. Kaso hindi nito kinaya ang mga tikiman na eksena sa game. You stupid pervert! What is wrong with you? Kinabukasan ay pinuntahan ni Kyoya ang lalaki na gagawa ng kanilang background. Sunod ay nag-shopping siya kasama si Keiko ng mga equipment na kanilang gagamitin. Pag-uwi niya sa bahay ay isa-isang lumapit sa kanya ang mga kasama na nahihirapan pa rin sa game na kanilang ginagawa. Kinabukasan sa school ay inaantok silang lahat dahil sa pagtatrabaho buong gabi. Tsurayuki, what are you even making there? Nahalata ito ni Eiko kaya kinausap nito si Kyoya. Nag-alok ito ng tulong kaya hiningi ni Kyoya ang advice nito para sa kanilang game. Sa bahay ay sinabi ni Shinoaki na may nakita siya na kakaibang babae sa school na maganda at mukhang mayaman. Matapos marinig ang sinabi ni Shinoaki ay nagmadaling umalis si Tsurayuki. Pero nasalubong nito ang babae na agad siyang niyakap. Pagkatapos mangyakap ay nagpakilala ang babae bilang Sayuri Jishuji, ang fiancé ni Tsurayuki. Kasama nilang kumain si Sayuri na talaga namang napaka-sweet kay Tsurayuki. Kaya nainggit sila Shinoaki at ginaya ito. Now. You seem to be having fun there. Ayon kay Tsurayuki ay kababata niya si Sayuri at desisyon ng kanyang magulang na ipakasal sila. Aminado si Tsurayuki na gusto niya ito pero ayaw niya itong pakasalan. Umalis siya dahil ayaw niya itong i-reject at masaktan. Tapos nag-sorry ito kay Kyoya dahil sa abalang dulot ni Sayuri. Pero sinabi ni Kyoya na ayos lang dahil nagdadala naman ito ng masarap na pagkain. Tapos pina-check ni Tsurayuki kay Kyoya ang ginawa niyang script para sa game at pasado ito. Pasado rin kay Kyoya ang background music na ginawa ni Nanako. I'm so relieved! Well done! I'm at full power! Habang si Shinoaki naman ay humingi ng tulong dahil hindi nito maintindihan ang isang eksena sa game, kaya naman pinag-demonstrate nito si Kyoya para gayahin. So it's this big once you get up real close. What is it? Come on over, Kyoya! Dumaan ang araw ng Pasko at bagong taon, patuloy lang nila na tinrabaho ang game hanggang sa makita na nila ang resulta nito. Ang kanilang game na Harusora. Ganun pa man ay hindi pa rin ito kompleto at may ilang buwan pa sila para tapusin ito. Isang gabi ay nakita ni Kyoya si Sayuri na minamanyak si Tsurayuki. So don't tease me anymore. We can do everything you've written. How does that sound, sweetie? Lumalala na rin ang labanan sa pagitan nila Shinoaki at Nanako para sa pag-ibig ni Kyoya. Hanggang sa part-time job ay kinukulit siya ni Nanako dahil nagseselos ito kay Shinoaki. Tapos sinasadya nito na dinidikit ang siopaw niya sa ulo ni Kyoya at sinabing hindi siya magpapatalo kay Shinoaki. Dahil sa lumalalang sitwasyon ay humingi ng payo si Kyoya kay Eiko. Pinayo nito na bawasan ni Kyoya ang pagpunta sa kwarto ng dalawa para maiwasan ang selosan.
Kinagabihan ay tinulungan ni Kyoya si Tsurayuki sa script kaso ginulo sila ni Sayuri. Sinabi nito na dapat nang umuwi si Tsurayuki sa kanyang mga magulang, pero nagalit lang ito kaya umalis na lang si Sayuri. Mula noon ay hindi na pumunta sa kanilang bahay si Sayuri, hanggang sa isang araw ay hinarang nito si Kyoya sa daan para kausapin. Sinabi ni Sayuri na uuwi na siya kinabukasan kaya gusto niyang malaman kay Kyoya kung may romantikong relasyon ito kay Tsurayuki. Agad na sinagot ito ni Kyoya na hindi ganon ang kanilang relasyon ni Tsurayuki. Ang sunod nitong tinanong ay kung sigurado ba si Kyoya na magtatagumpay ang ginagawa nilang game, dahil ayon dito ay tiyak ang kinabukasan ni Tsurayuki kung hahayaan na lang ito umuwi ni Kyoya sa magulang nito. Sinabi ni Kyoya na gusto niyang tulungan si Tsurayuki na makuha ang pangarap nitong buhay kung saan ito magiging masaya. Naramdaman ni Sayuri ang determinasyon ni Kyoya kaya ipinagkatiwala na nito si Tsurayuki sa kanya at umalis. Kinabukasan ay pinalakas ni Kyoya ang loob ng mga kasama, tapos nag-decide na gamitin na ang sariling plano upang umabot sa deadline. Ibinigay niya ang mga plano at madali niyang nakumbinsi ang mga kasama maliban lang kay Tsurayuki. Sinabi nito na hindi na siya maituturing na writer kung hindi naman niya original na ideya ang kanyang isinusulat, pero dahil malaki ang tiwala ni Tsurayuki kay Kyoya ay naniwala ito na ganun talaga ang paggawa ng game. Huling araw bago ang deadline, disaster ang ganap sa share house dahil maraming bugs ang kanilang game. The screen suddenly turned completely black! That means the game crashed! Another typo here! The background is missing in this scene! Pero kahit na ganun ay matagumpay nila itong natapos. And so, our game was completed. Sa sumunod na araw ay sumama si Kyoya kay Keiko para ibenta ang kanilang game. Successful publishing of Haru Sora. Cheers! Ibinigay nila ang lahat ng papuri kay Kyoya dahil naniniwala sila na hindi magtatagumpay ang game kung wala ang paggabay at mga desisyon nito. Pinaghatian nila ang kinita ng game, tapos niyaya ni Tsurayuki si Kyoya na lumabas para mag-usap. Dito ay sinabi sa kanya ni Tsurayuki na magda-drop out na siya sa art school. Sinabi rin ito na paghatian na lang nila Kyoya ang kanyang parte sa kinita dahil hindi niya na ito kailangan. Nagalit si Kyoya dahil napunta sa wala ang kanilang ginawa. Nagsorry si Tsurayuki kay Kyoya at pinaliwanag kung bakit niya isinuko ang kanyang pangarap. Lumalabas na nawala ang confidence ni Tsurayuki na maging writer ng dahil kay Kyoya. Bago umalis ay sinabi nito kay Kyoya ang naisip niyang pen name para sa sarili. Dito nalaman ni Kyoya na isa rin si Tsurayuki sa 3 Platinum Generation sa future. See ya. Tapos dumating si Keiko. Dito na na-realize ni Kyoya na hindi sinasadyang nabago niya ang hinaharap dahil sa kanyang mga ginawa. Paggising niya ay nasa isang kwarto na siya at may dumating na bata at tinawag siya nitong daddy. Nagpakilala ito bilang Maki. Tapos umalis ito para tawagin ang kanyang nanay. Maya-maya ay bumalik ang bata na kasama si Shinoaki. Something wrong? You look shocked. Na-realize ni Kyoya na muli siyang bumalik sa future. Pero sa pagkakataong ito ay asawa niya si Shinoaki at meron silang isang anak. Honey, you with us? What? Nalaman niya rin na nagtatrabaho siya sa isang game company kasama si Eiko, kaya naisip niyang tawagan ito para makakuha ng mga kasagutan, pero hindi niya ito nagawang tanungin. Kinabukasan ay hindi pa rin siya nasasanay sa kanyang buhay may asawa. Time for work. Have a really good day! Pagdating sa opisina ay agad na may inutos sa kanya si Eiko na isang pabor. Pinapuntahan nito sa kanya si Minori Ayaka, isang sikat na illustrator dahil nahuhuli na ito sa schedule. Nakasalalay kay Ayaka ang future ng kanilang company kaya kinukumbinsi nila ito na mag-double time sa paggawa ng mga character design. Pinaliwanag nito na ang dahilan ng kanyang pagka-delay ay ang kawalan ng inspirasyon. Tapos napansin ni Kyoya ang dinrawing nito sa computer na kahalintulad ng estilo ni Shinoaki. Ayon kay Ayaka ay ginaya niya ang estilo sa drawing na naging inspirasyon niya noon. Naging masaya si Ayaka sa pagpuri ni Kyoya sa drawing kaya nangako ito na gagawin niya ang lahat para umabot sa schedule. Pag-uwi sa bahay ay naisip ni Kyoya na maganda ang nagawa niyang future. Dahil bukod sa may maayos na siyang trabaho ay meron din siyang magandang asawa at cute na anak. Pero nagulat siya nang malaman na huminto na pala sa pagdodrawing si Shinoaki. Sa trabaho ay niyaya ni Kyoya si Eiko na sabay kumain ng lunch. Dito ay na-realize ni Kyoya na mas maganda ang trabaho ni Eiko sa future na miserable ang kanyang buhay. Dahil sa mas sikat na company ito nagtatrabaho doon, kaya naisip niya na alamin ang naging buhay ng mga dating kasama. Nalaman niya na hindi sumikat sa internet si Nanako at tumigil na ito sa pag-a-upload ng video. Habang si Tsurayuki naman ay hindi naging writer,
Dahil sa nalaman ay sinisi ni Kyoya ang sarili at inisip na resulta yun ng kanyang mga ginawa, naniniwala siya na nasira niya ang future ng mga kasama kaya sa kanilang lahat ay siya lamang ang natupad ang pangarap. Nakainom siya na umuwi at paulit-ulit na nag-sorry kay Shinoaki. Everything will be fine. Matapos noon ay sinabihan ni Shinoaki si Kyoya na huwag sisihin ang sarili at sinabi na huminto siya sa pagdodrawing dahil nawala na ang kanyang passion dito. Ganun pa man ay alam ni Kyoya na siya ang may kasalanan. Dahil kinumbinsi niya si Shinoaki noon na isantabi ang estilo nito para gawin ang kanyang gusto. I'm sorry, Shinoaki. Sa mga sumunod na araw ay unti-unti nang natatanggap ni Kyoya ang lahat, nangako siya sa sarili na hindi na muling manghihimasok sa problema ng iba upang hindi na siya makasira pa ng buhay. Pero isang araw ay nagalit ang kanilang boss dahil delay pa rin ang trabaho ng team ni Eiko. Kaya naman humingi ulit ito sa kanya ng pabor na muling puntahan si Ayaka. Kaso hindi sila pinalad dahil ayon kay Ayaka ay kahit anong gawin niya ay wala pa rin siyang ma-drawing. Habang naglalakad ay nabanggit sa kanya ni Miki ang sinabi ni Ayaka na kailangan lang niya ng isang bagay na makapagpapabalik ng kanyang inspirasyon sa pagdodrawing. Dahil sa narinig ay napaisip si Kyoya kung ano ang bagay na makapagpapabalik ng inspirasyon ni Ayaka. Kinabukasan ay pinagalitan si Eiko dahil sa pagka-delay ng mga character design. Pagsapit ng lunch break ay nakausap ni Kyoya si Eiko at nabanggit nito sa kanya na gusto na nitong mag-quit sa trabaho. Isang buwan ang lumipas at nirelease na ng kanilang kumpanya ang game. Kaso lang napakaraming bugs nito dahil rushed ang paggawa. Araw ng kanyang day off, nagpapadrawing si Maki ng kabayo kay Shinoaki pero tumanggi ito kaya si Kyoya na lang ang nagdrawing. Kaso hindi nagustuhan ni Maki kasi ang pangit. Tapos biglang pinatawag si Kyoya sa trabaho dahil mas lalong lumala ang mga bugs sa game at napakarami ng reklamo. Naabutan ni Kyoya sa opisina na pinapagalitan na naman si Eiko ng kanilang boss, ganun pa man ay pinili ni Kyoya na wag nang makialam at umupo na lang. Nagulat siya nang makita na muling nag-upload ng video si Nanako kaya agad niya itong pinanood. Sa intro ng video ay sinabi ni Nanako na babalik na siya sa pagkanta dahil ayaw niyang mabalewala ang ginawa ng taong tumulong sa kanya noon. Ang tinutukoy niya ay si Kyoya. Inamin ni Nanako na kasalanan niya dahil masyado siyang umasa kay Kyoya noon, kaya nang mawala na ito ay tinamad na siya sa kanyang pangarap. Gumaan ang loob ni Kyoya sa sinabi ni Nanako, kaya nag-decide ito na muling makialam at tulungan si Eiko sa problema nito. Well, figure something out, damn it! Kinausap ni Kyoya ang kanilang boss para sabihin ang mga dapat gawin at sumang-ayon naman ito. Inutos niya sa isang katrabaho na gawin ang kanyang naisip na solusyon at nagulat ang lahat dahil sa isang iglap ay agad na naayos ang game. Pagkatapos nun ay nagpatuloy si Kyoya sa pagbibigay ng mga gawain na agad namang sinunod ng kanyang mga katrabaho. Nagalit ang kanilang boss dahil sa mga ginagawa ni Kyoya. Kaso wala na itong nagawa nang maipaliwanag niya dito ang lahat. Matapos nun ay nagpasalamat si Eiko kay Kyoya. Sa sumunod na araw ay muling pinuntahan ni Kyoya si Ayaka para ibigay dito ang drawing ni Shinoaki na ginamit nila noon sa kanilang game na Harusora. Sinabi ni Kyoya na ang estilo ng dinrawing ni Ayaka ang nagbigay sa kanya ng ideya, na ang mga ginawa ni Shinoaki ang tinutukoy nito na naging inspirasyon niya. Dahil sa ginawa ni Kyoya ay nanumbalik ang inspirasyon ni Ayaka na muling mag-drawing. I'm going to draw. I want to. Naging maayos na rin ang lahat sa kanilang opisina. Pero nang malaman ni Kyoya na umalis si Eiko ay nagmadali siyang habulin ito. Iniisip ni Kyoya na itinuloy ni Eiko ang plano nito na mag-quit sa trabaho at ang dahilan ay ang muli niyang pakikialam, pero nagulat siya nang maabutan niya si Eiko sa airport. Sinabi nito na mali ang iniisip ni Kyoya dahil wala na siyang balak na mag-quit sa trabaho. Dito na inamin ni Kyoya na sinisisi niya ang sarili sa naging buhay ng mga kaibigan niya. Matapos yun marinig ay sobrang nainis si Eiko kay Kyoya dahil lagi daw nitong sinosolo ang mga problema at hindi marunong humingi ng tulong sa iba. Kaso hindi na nakontrol ni Eiko ang damdamin at nasabi na may gusto siya kay Kyoya. That's why I loved you! Why I looked up to you! Forget it. Yeah, sure. Pagkatapos ay sinabi ni Eiko na kung maibabalik niya lang ang nakaraan ay tutulungan niya si Kyoya sa mga problema nito. Maya-maya nang mag-isa na lang si Kyoya ay biglang lumitaw si Keiko. Keiko, it's been a while. Sinasabi nito kay Kyoya na oras na para bumalik sa nakaraan, pero nang ibabalik na siya ni Keiko sa nakaraan ay pinigilan niya ito. Hinihiling ni Kyoya na bigyan pa siya ng oras para makapag-goodbye. Pag-uwi sa bahay ay masaya siyang sinalubong ng kanyang anak at pinakita ang drawing na gawa ni Shinoaki. Sinabi sa kanya ni Shinoaki na gusto niya muling subukan na mag-drawing. Dahil doon ay natuwa si Kyoya at niyakap ito.
Bago matulog ay nag-usap pa sila ni Shinoaki. Sinabi dito ni Kyoya na full support siya sa muling pagdodrawing nito. Tapos masayang sinabi sa kanya ni Shinoaki ang mga gusto nitong e-drawing. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal ay nag-goodbye na si Kyoya sa kanyang asawang si Shinoaki at anak na si Maki. Off I go. Have a good day. Have a good day! Pagkatapos noon ay sinundo na siya ni Keiko. Pero bago muna ang lahat ay sinabihan siya nito na iwasan ang pakikialam sa buhay ng iba. Nangako naman si Kyoya na hindi na muling gagawin ang pagkakamaling nagawa. Matapos noon ay ibinalik na siya ni Keiko sa nakaraan. Sa kanyang pagmulat ay si Nanako ang una niyang nakita, na agad namang tinawag si Shinoaki. This is where it starts. Where our remake really begins. Mula noon ay ginawa na ni Kyoya ang tama. Tumatanggi na siya sa tuwing humihingi sa kanya ng tulong si Nanako, para hindi ito laging umasa sa kanya. Habang si Shinoaki naman ay tinulungan niya na bumalik ang passion sa pagdodrawing, masaya si Kyoya dahil nakikita niyang gumagana ang kanyang mga ginagawa. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Eiko, bilang tugon sa sinabi nito sa kanya sa pinanggalingang future. Ang panghuli ay muli niyang kinumbinsi si Tsurayuki na bumalik sa art school.